Hello mga kasolar, welcome back to my channel again, Dong Joby here at inyong likod. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko inassemble yung aking battery na nagsusupply sa aming ilaw dito sa bahay. Yung 5 watts na ilaw na yan. Ang nagsusupply dyan ay apat na 32650 na Life PO4. Tapos meron siyang 30 watts na solar panel. Tapos isang buck converter. Ngayon, yari na siya, pero ang gagawin natin, ikakalasin ko ulit siya, tapos ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya binuo. Ayan yung ilaw. Ayan. Tapos ito yung medyo madilim, hindi makita. Ayan. Hindi nga makita. sorry. Ito nga pala mga kasolar ang ating mga kailangan na materyales sa pagbuo ng ating battery. Screw, tapos socket na 7 mm. Ayan, 7 mm. Cutter, long nose, Phillips screw, apat na 32650 battery, tapos apat na battery holder pan 32650, isang active balancer na 4S, tapos buck converter na step down, tapos yung metal strip pang jumper sa battery, tapos bolts and nut, at saka voltmeter para makikita natin, mamomonitor natin kung ilan na yung karga ng ating battery. So ayan, simulan na natin ang pagbuo. Sa pagbuo ng ating battery, unahin muna natin assemblein ang holder. Yan, na-assemble naman siya ng paganyan, no? May mga tanda siya, may mga tanda. Ayan. Tapos isa pa. Oops. Ngayon, sa paglagay ng battery, ang gagawin natin ay, lagyan natin ng tanda para meron tayong palatandaan. Ito nga pala ang negative. So, negative, positive, tapos positive, negative. Ayan. Positive, negative, para hindi tayo magkabaliktad. Positive, negative. Ayan. So, ang pagsalansan ng battery ay series connection. So, baliktaran ang magiging kabit natin yan. Unahin natin yung negative. Ayan ang negative. Tapos, sunod natin positive. Alternate lang siya. Tapos, sunod ulit negative. Tapos, sunod ulit positive. Bago, patong natin to sa kabila. Ayan. So, ayan na. Positive, negative. Nakaseries na siya. So, ang next na gagawin natin ay lalagyan natin ng metal strip. Unahin muna natin dito sa unang negative. Ayan. Medyo mag-ingat lang tayo na mapadikit yung metal strip sa ibang terminal ng battery at may tendency na mag-spark or mag-shorted yung yung terminal ng battery. So, ang gagawin natin ay series connection. So, positive, negative, tapos positive ulit, negative. So, negative connected natin dito sa positive.
Tapos pagkatapos ng positive, yung negative niya sa positive naman i-connect. Bali-baliktaran lang yung kabit niya. Parang pinagdugtong-dugtong lang natin yung battery. Yan yung tinatawag na series connection. Pag sinabi naman na parallel connection, lahat ng positive magkakasama, lahat ng negative magkakasama rin. Yun yung parallel connection. So, ayan. Tapos na natin lagyan ng metal strip. So, ang dulo niyan, ang dulo ng positive ay ito. Nakikita niyo ba? Ayan. Positive, negative, tapos yung negative kumunik sa positive ulit bago yung negative kumulik ulit sa positive. Parang nag ano lang siya, nag letter S lang. Tapos yung dulo ay ito. Ito ang negative. Lalagyan natin ng sign. Tabunan ng ano eh. So ayan, yan na siya, ganyan na. Ngayon dito tayo magko-connect ng terminal ng metal strip pala. Terminal naman. So ayan, yari na ang ating series connection ng battery. Positive, negative, positive, negative, tapos positive, negative ulit bago. Ang dulo niya ay negative. So itong dalawang to, itong magkabilang dulo na to, dito tayo magkakabit ng supply na galing dito sa buck converter. Yung positive, negative ng buck converter, dito natin ilalagay. And meron naman siyang sign. Iwasan nyo na madikitan ng mga metal to, mga screw, mga ano, kasi may mag-i-spark na siya, meron na siyang ano eh, kuryente. Ngayon ikakabit naman natin ang active balancer. Ito nga pala yung active balancer na 4S. So for safety, tanggalin muna natin yung socket nya, socket sa pinaka board para safe. Magkamali man tayo ng kabit, hindi masusunog yung active balancer natin. So ganito ang pagkabit niyan. Dito ka muna ha. Uunahin niyo ikabit yung block sa negative. Teka, hihinangin natin. Yan. Tapos ayan, di ba nakikita nyo yung sign? Negative, ito yung unang battery. 1, 2, 3, 4. So, ang unang red, nakatabi ng black. Ito. Itong unang red na ito, dito natin ikakabit sa positive ng unang battery. So, yan, ganyan. Yan. Tapos itong pangalawa, basta lagi niyo tatandaan, una yung ikakabit yung black, yun ang negative, pinakadulo. Tapos yung sumunod na red sa unang battery. Tapos yung pangalawang red, kasi ito yung una, di ba? Naka-connection siya diyan. So ito yung pangalawang battery. Dito ka magkakabit ngayon sa kabila. Ito. Dito. So itong pangalawang wire na ito, dito natin ikakabit. Hinangan ko muna.
Saan yung pangalawa? Ito, pangalawang wire. Okay. Nasundan nyo ba? Ayan, negative. Tapos yung katabi ng negative, unang wire dito sa unang battery. Tapos yung pangalawa sa pangalawang battery dito. Tapos ito yung pangatlong battery, dito naman tayo magkakabit sa kabila. To. Kukunin naman natin yung pangatlong red. Yan. Para malinaw. Ngayon, kung meron mang kulang sa aking paliwanag, mag-comment lang kayo sa ating video para mai-explain ko sa inyo ng ayos. Tapos, ayun na, 'di ba? Ilang red na 'yon? 1 2 3. So, isa na lang. Itong last dito sa huling battery, positive. So, ayan. Tapos na ang ating wire installation ng active balancer. Pwede na natin ngayon ikabit yung ating active balancer. Double check natin. Negative, tapos 1 battery, tapos 2, pangalawang battery, tapos 3, 4. Sakto. Okay. Good. Testing. Yun, kumurap siya. Sabihin, active na siya. Umaandar na. Nagana na siya. So, diyan ka lang. Testingin natin para makita natin kung ilang volts ang laman ng battery. Kabitan natin ng voltmeter. So, ito yung positive. Ito yung negative. So, yan. Mariread na natin ngayon. Ang karga ng ating battery ay 13.3. Ayan mga ka-solar, naikabit ko na yung active balancer at saka yung voltmeter. Ayan, ganyan na siya. Tapos, i-connecta naman natin siya ngayon dito sa ating back converter. Dito ko lang siya ipapatong. Kabitan natin ng wire. So, unahin muna natin ang connection ng back converter. So, positive ang sa baba. Ayan, naikabit na natin yung wire. Ay, yung pinagkabitan nga pala natin dito ay sa output. Ayan, out. Tapos yung kabilang side naman niya, yung input niya, papunta ito doon sa solar panel na 30 watts. So, ikabit na natin to dito. Ating hinang. Ayaw kumapit. Lagyan natin ng soldering lead. Nasaan yung soldering lead ko? Nawawala. Ayun. Yan, i-connect na natin. Kaso, bakit kaya hindi parehas yung reading?
Ganyan talaga. Kasi ito, tinester ko na to. Mababa ang ano niya, out niya. Kumbaga, 13.3 yung lumalabas sa out niya. Tapos, ang reading niya 13.1 lang. Kaya, sinakto ko siya dun sa ano, naka-negative 2 siya. Mas mababa. Hindi accurate yung ano niya, yung digital niya. Hindi naman natin pwedeng ipares dito. Kasi, pag ipinares natin dito, 13.3 plus 2, 13.5 ang magiging read dito sa baba. Kaya kailangan naka-minus 2 siya. Para yung 13.1 na yan, equivalent niyan ay 13.3. Pag ito nag 13.5 na, magiging 13.3 na dito. So, yun, kailangan i-match nyo talaga. Gagamit kayo ng tester. Hindi accurate yung mga gawa ng incheck. Lagi nang merong ano, may sablay kahit doon sa mga PWM na ano, na charge controller, yung SCC, yung kulay blue, tsaka yung kulay white, hindi sila accurate. Ilan yung ganun ko, bali 4. Ayoko nang gamitin, mas gusto ko pa tong voltmeter. Ay, voltmeter yung back converter, sorry. Yan, so halos matapos-tapos na, ikakabit na natin dun sa ano, sa solar panel. Tara, samahan nyo ako. Kakabitan ko nga pala siya ng wire na may tawag dito, connector. Tapos dito may socket para kung magkaroon man siya ng aberya doon sa ilaw, madali ko siyang tanggalin. Bubunutin ko lang dito, tanggal na siya doon sa ilaw. Tapos ididikit ko na lang siya dito. Bago yung, ito na lang ang kakalasin ko, yung galing sa solar panel para mas madali. So, kailangan ihinang natin to dito. Negative at positive. Ayan, naikabit na natin. Ganyan lang ang connection niya. Positive, switch, tapos sa positive ng baterya. Tapos ito, negative, dumaan lang siya dun sa pinaka terminal. Bago diretso dito sa connector papunta sa LED ilaw. Okay. So, ngayon ikakabit na natin siya dun sa ilaw namin sa bahay. Ayan. Silip muna tayo sa aking ano, solar setup na magulo. Ayan. Taas ng watts. Daming appliances na ginagamit, oh. Halos 300 watts yung pinapagana niya. Lakas. Ayan nga pala yung battery. Ayan. Ayan mga kasolar. Nakikabit ko na yung ano, yung wire. Ito nga pala yung galing sa ano, sa solar panel. Paglabas siya dito, diretso papunta sa battery. Pero ito nakaset pa sa 14.6. Sa tester nyo na lang i-read kasi hindi accurate yung reading ng digital niya. Ayan, o. Tapos daan sa switch papunta dito. Ito ngayon i-connect natin dun sa ilaw. Ayan. Ginawa ko na siyang disaksak para madali tanggalin. So pag switch natin ito, ayan nga pala yung ilaw yun, o. Ayan, o. Switch na siya. Ayan, gumagana. So pag ganitong araw, mas lamang ang charge kaysa sa bawas kasi sobrang init ngayon. Grabe ang init sa labas. Kaya panalo ang mga solarista ngayon. So ayan. Kaya nga pala niyan magpailaw ng hanggang umaga. Aabot siya ng ano, ng 12.8 pagdating ng umaga. So tama-tama lang na maubos yung karga niya bago mag-umaga. Diyan natatapos ang ating video mga kasolar tungkol sa ating battery na magsusupply sa ating ilaw na 5 watts na LED. So kung meron kayong mga katanungan or may mga gusto kayong itanong, yun, comment lang kayo dyan sa ating comment section sa baba. At pag aking nabasa ay aking re-replyan agad-agad para lahat tayo masaya. So, salamat sa inyong panonood at sana may like and share nyo naman ang aking video para mapanood rin naman ng iba.
na gustong magkaroon ng idea about sa kasi itong ginawa natin na 'to, magandang ano 'to, sample para dun sa mga kababayan natin na walang ilaw sa bahay, at hindi nila kaya magpakabit ng kuryente. So, maganda 'tong idea na 'to, makakatulong sa kanila 'to. Ayun, dun lang po natatapos sa ating video. Maraming pong salamat. See you on my next video. Thank you so much. Dong Joby, ang inyong lingkod.